Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa lahat ng inyong akala tungkol sa perpektong pag-ibig? Isang kwentong magpapatunay na ang kinang ng ginto ay kayang-kayang takpan ang pinakamadilim na sikreto. Sinasabi nila, ang tunay na yaman ay nasusukat sa dami ng iyong salapi at sa taas ng iyong kapangyarihan. Pero paano kung ang kayamanang yon ang siya mismong magiging dahilan para mabulag ka sa katotohanang matagal nang nasa iyong harapan? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Habagat. Sa unang kabanata, Anghel sa lupa, Demonyo sa loob. Ang tunog ng mahinang pagtama ng mga kopita ng mamahaling alak ang nagsilbing musika sa tagumpay ni Habagat Ilustre. Nakaupo sa pinakadulong lamesa ng isang eksklusibong restaurant na tanaw ang buong syudad. Pakiramdam niya ay hawak niya ang mundo sa kanyang mga palad. Kakapirma lang niya sa isang kontratang magpapatayo ng panibagong tore na magiging simbolo ng kanyang lumalaking imperyo. Congratulations, Haba! You've done it again! Bati ng isa sa kanyang mga business partner, itinaas ang kopita. Ngumiti si Habagat, isang ngangiting nagpapakita ng kumpiyansa at kapangyarihan. This is just the beginning, sagot niya. At sa pag-ikot ng kanyang paningin, nahagip niya ang babaeng nasa kanyang tabi, ang kanyang mapapangasawa, si Marahuyo del Mundo. Para kay Habagat, si Marahuyo ang perpektong representasyon ng lahat ng kanyang tagumpay. Maganda, matalino, at galing sa isang pamilyang may pangalan. Bawat pagngiti nito ay tila nagbibigay liwanag sa silid. Bawat kilos ay puno ng grasya. Siya ang Diyos ang hinulog mula sa langit para kumumpleto sa kanyang perpektong buhay. Of course, none of this would be possible without my inspiration. Sabi ni Habagat, hinawakan ang kamay ni Marahuyo at itinaas ito para sa isang magaan na halik. To my future, my queen, Marahuyo. Nagpalakpakan ng lahat. Ang nangiti ni Marahuyo ay kasing kinang ng diamanteng singsing sa daliri nito. I'm so proud of you, mahal, bulong nito. Sapat lang para marinig niya. Para kay Habagat, ang mga salitang yon ang nagkumpirma na nasa kanya na ang lahat. Ngunit sa gitna ng selebrasyon, isang maliit na tinig sa kanyang isipan ang nagtatanong tungkol sa kanyang ina. Ilang linggo na rin niyang napapansin ang kakaibang pananahimik ni Nanay Luningning. Pag-uwi nila sa mansyon, naabutan nilang naghihintay ang kanilang hapunan. Si Marahuyo, sa kanyang karaniwang kilos, ay agad na lumapit kay Nanay Luningning na tahimik na nakaupo sa silyang degulong nito. Nay, handa na po ang paborito ninyong sinigang. Malambing na sabi ni Marahuyo, hinaplos ang balikat ng matanda. Ako na po ang maglalagay sa plato ninyo. Pinanood ni Habagat ang eksena. Sa mata ng lahat, si Marahuyo ay isang anghel. Isang perpektong magiging manugang na puno ng pag-aaruga. Pero habang inilalagay ni Marahuyo ang pagkain sa plato ng kanyang ina, napansin ni Habagat ang halos hindi mahahalata, ngunit pamilyar na panginginig sa kamay ni Nanay Luningning nang abutin nito ang kubyertos. Hindi niya ito pinansin noong una. Marahil ay dahil lang sa edad. Ngunit nang magtama ang kanilang mga mata, nakita ni Habagat ang isang panandaliang pag-aalala sa mga mata ng ina. Isang emosyong mabilis din nitong tinago sa isang pilit ng ngiti. Pagkatapos ng hapunan, habang nasa hardin si Marahuyo at kausap ang wedding planners sa telepono, nilapitan ni Habagat ang kanyang ina na nagpapahangin sa beranda. Nay, kamusta po ang pakiramdam ninyo? Malambing niyang tanong, umupo sa tabi nito. May bumabagabag po ba sa inyo? Napapansin ko po kasing palagi kayong tahimik. Ilang segundo bago sumagot si Nanay Luningning. Ang kanyang tingin ay nasa malayo, sa mga ilaw ng sisyudad na nagsisimula ng magliwanag. Matanda na si Nanay, anak. Mahinang sagot nito. Madali na lang mapagod. Huwag mo akong alalahanin. Ngumiti ito. Ngunit hindi umabot sa kanyang mga mata. Gustong maniwala ni Habagat. Iyon ang pinakamadali.
Ang tanggapin na wala siyang dapat ipag-alala, na ang lahat ay perpekto pa rin. Kaya tumango na lang siya at hinaplos ang likod ng ina bago ito ihatid sa silid nito para magpahinga. Kinabukasan, isang importanteng meeting ang biglaang nakansela kaya napagpasyahan ni Habagat na umuwi ng mas maaga para sorpresahin ang kanyang mag-ina. Dahan-dahan niyang ipinasok ang sasakyan sa garahe. Ang buong mansyon ay nababalot sa isang kakaibang katahimikan. Nang pumasok siya sa pinto, wala ang karaniwang musika na pinapatugtog ni Marahuyo. Walang boses ng mga kasambahay. Ang tanging naririnig niya ay ang mahinang tunog ng telebisyon mula sa sala. Dahan-dahan siyang naglakad, handa nang batiin ang kanyang mapapangasawa. Ngunit natigilan siya nang marinig ang boses ni Marahuyo. Hindi ito ang malambing na boses na alam niya. Ito ay malamig, walang emosyon, at puno ng pagbabanta. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na ayaw kong nakikita kang malungkot kapag nandyan si Habagat? Narinig niyang sabi ni Marahuyo. Hindi mo ba naiintindihan? Isang maling kilos mo lang, isang maling salita, at lahat ng pinaghirapan ko ay masisira. Sumilip si Habagat sa siwang ng bahagyang nakabukas na pinto ng sala. At doon, ang perpektong mundong kanyang binuo ay nagsimulang gumuho. Nakaupo si Nanay Luningning sa kanyang silyang de gulong. Nanginginig ang buong katawan. Nakatayo sa harapan nito si Marahuyo. Ang kanyang mukha ay hindi na mukha ng isang anghel, kundi isang demonyong puno ng galit. Wala kang kwentang matanda. Dinig niyang bulong ni Marahuyo at sa isang kilos na nagpatigil sa paghinga ni Habagat, hinawakan nito ng mahigpit ang payat na braso ni Nanay Luningning. Gumuhit ang sakit sa mukha ng kanyang ina. Kung hindi lang kita kailangan para makuha ang tiwala ng anak mo, matagal na kitang pinalayas dito. Kaya umayos ka. Hindi makakilos si Habagat. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Ang babaeng pakakasalan niya, ang reyna ng kanyang mundo, ay ang siya mismong nagpapahirap sa pinakamahalagang tao sa buhay niya. Sa sobrang pagkabigla, nabitawan niya ang hawak na leather briefcase. Blag! Ang malakas na tunog ay umaling-awngaw sa tahimik na kabahayan. Sinira ang masamang sandali. Sa isang iglap, sabay na napalingon si Marahuyo at Nanay Luningning sa direksyon ng pinto. Ang mukha ni Marahuyo ay nagbago mula sa pagiging malupit tungo sa sukdulang pagkataranta. Ang mukha naman ni Nanay Luningning ay puno ng takot, hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa anak na ngayon ay nakatayo roon. Saksi sa lahat. Ang katahimikan na sumunod sa pagbagsak ng briefcase ay mas mabigat kaysa sa anumang sigaw. Bawat tibok ng puso ni Habagat ay umakyat sa kanyang lalamunan. Sa loob ng ilang segundong yon, ang tatlong tao sa silid ay tila mga estatuwang nakatigil sa oras. Si Marahuyo ang unang nakabawi. Agad niyang binitawan ang braso ni Nanay Luningning na para siyang napaso. Ang malademonyong ekspresyon sa kanyang mukha ay agad na palitan ng pamilyar na pagkabalisa ng isang anghel. Mahal, nandyan ka na pala, sabi niya. Ang boses ay pilit na pinatatatag kahit bakas ang panginginig. Hindi mo naman sinabing uuwi ka ng maaga. Lumakad siya papalapit kay Habagat. Aakmang hahawakan ang braso nito. Huwag kang mag-alala. Tinutulungan ko lang si Nanay. Medyo masama ang pakiramdam niya. Pero si Habagat ay hindi gumalaw. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa pulang marka na nagsisimulang umumbok sa manipis na balat ng braso ng kanyang ina. Ang eksenang nasaksihan niya ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Ang higpit ng hawak, ang pait sa bawat salita, ang takot sa mga mata ni Nanay Luningning. Huwag, sabi ni Habagat. Ang boses ay mahina, ngunit matigas na parang bakal. Itinaas niya ang kanyang kamay para pigilan ang paglapit ni Marahuyo. Huwag mo akong hahawakan. Doon natigilan si Marahuyo. Ang peking ng
Ngiti ay unti-unting naglaho sa kanyang mga labi. Dahan-dahan, nilampasan ni Habagat si Marahuyo at lumuhod sa harap ng silyang de gulong ng kanyang ina. Hinawakan niya ang kamay nito. Naramdaman ang panginginig na kanina pa nito pinipigilan. Nay. Bulong niya. Ang boses ay basag. Ayos lang po ba kayo? Hindi makasagot si Nanay Luningning. Tumingin lamang ito sa kanya at sa mga mata nitong lumuluha. Nakita ni Habagat ang lahatan ng sakit at takot na tiniis nito ng mag-isa. Iyon ang nagsilbing mitya sa galit na nag-aalab sa kanyang dibdib. Tumayo siya at humarap kay Marahuyo. Ang kanyang mga mata ay nagbabaga. Bakit? Sigaw niya. Ang boses ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Anong karapatan mong saktan ng nanay ko? Sagot. Sa puntong yon, alam na ni Marahuyo na wala ng saysay ang pagpapanggap. Ang pagkukunwari ay tapos na. Isang mabagal at mapaklang tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Isang tunog na hindi pa kailanman naririnig ni Habagat mula sa kanya. Hindi ito ang tawa ng isang anghel. Ito ang tawa ng isang taong matagal nang naghihintay sa pagkakataong ito. Akala mo ba talaga minahal kita, Habagat? Sabi ni Marahuyo. Ang bawat salita ay may lason. Akala mo ba talaga ang tulad mo ang papangarapin ko? Napakunot ang noo ni Habagat, naguguluhan sa biglaang pagbabago. Anong sinasabi mo? Ang pangalan ko ay Marahuyo del Mundo. Pagpapatuloy niya, idiniin ang bawat pantig. Naaalala mo ba ang apelyidong yan, Habagat? O binura na rin ng magaling mong ama sa kasaysayan tulad ng ginawa niya sa buong pamilya ko? Del Mundo. Ang pangalan ay tila isang malayong alaala. Biglang pumasok sa isip ni Habagat ang mga lumang kwento ng kanyang ama tungkol sa isang business partner na biglang nawala. Ang tatay ko, halos pabulong na sabi ni Marahuyo, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa puot. Ang partner ng ama mo, ang taong tinraidor niya para makuha ang lahat. Dahil sa kanya, nawala ang lahat sa amin. Namatay si Papa na halos walang natira sa kanyang dangal. At ikaw, kayong mga ilustre, ipinagpatuloy ninyo ang buhay ninyo na parang walang nangyari. Nagpapakasasa sa kayamanang ninakaw ninyo mula sa amin. Napaatras si Habagat. Ang bawat salita ay parang suntok sa kanyang sikmura. Ang perpektong imahe na mayroon siya sa kanyang ama ay unti-unting nababasag. Hindi niya alam. Walang nagsabi sa kanya. Lahat ng ito, sabi ni Marahuyo, ikinumpas ang kamay sa paligid ng marangyang sala. Ang paglapit ko sa iyo, ang pagpapanggap na mahal kita. Lahat yan ay parte ng plano. Ang pakasalan ka, kunin ang kalahati ng yaman mo, at pagkatapos ay panoorin kang bumagsak mula sa loob. Iyon ang plano. Tumingin siya kay Nanay Luningning na may pagkasuklam. At ang matandang to, siya ang pinakamalaking hadlang. Pero okay lang, dahil ngayon, alam mo na. Ang pagtataka sa mukha ni Habagat ay napalitan ng matinding galit. Ang kasalanan ng kanyang ama ay kasalanan nito. Ngunit ang kalupitan ni Marahuyo sa kanyang ina ay kasalanan nito mismo. Wala nang kasal. Matigas niyang sabi. Wala nang lahat. Umalis ka sa pamamahay ko. Ngumisi si Marahuyo. Sa tingin mo ba ganoon lang kadali? May prenup tayo, Habagat. Pero mas mahalaga, hawak ko ang mga sikreto ng kumpanya mo. Ang mga sikretong ikaw mismo ang nagbigay sa akin sa mga gabing akala mo ay naglalambingan tayo. Umalis ka na! Sigaw ni Habagat. Itinuro ang pinto. Naglakad si Marahuyo patungo sa pinto. Ngunit bago siya tuluyang lumabas, huminto siya at lumingon. Ang kanyang mga mata ay nangako ng kapahamakan. Ito pa lang ang simula, Habagat. Sabi niya, ang boses ay malamig at puno ng pagbabanta.
Sisiguraduhin kong mararanasan mo at ng nanay mo ang bawat piraso ng sakit na dinanas ng pamilya ko. Ipapalasap ko sa inyo ang pagbagsak mula sa langit na akala ninyo ay sa inyo. At pagkatapos ay umalis siya. Iniwan ang isang nakabibinging katahimikan at ang mga basag na piraso ng perpektong buhay ni Habagat. Nang gabing iyon, walang nakatulog sa mansyon. Pinunasan ni Habagat ang mga luha ng kanyang ina, humingi ng tawad ng paulit-ulit dahil sa kanyang pagkabulag. Kinabukasan, nagising si Habagat sa walang tigil na pag-ring ng kanyang telepono. Pagtingin niya, sunod-sunod na text mula sa kanyang abogado at sa kanyang personal assistant. May kaba sa dibdib, sinagot niya ang tawag. "Sir, buksan niyo po ang Business News Channel, bilis." Sigaw ng kanyang assistant sa kabilang linya, ang boses ay puno ng pagkasindak. Nang buksan ni Habagat ang telebisyon, ang unang bumungad sa kanya ay ang logo ng Illustre Group at sa ilalim nito, isang nagliliyab na pulang headline, Illustre Group, inakusahan ng pandaraya, mga sensitibong dokumento kumalat online. Sa screen, ipinakita ang stock market ticker. Ang presyo ng kanilang shares ay bumabagsak ng mabilis, isang digital na pagdanak ng dugo. Ang banta ni Marahuyo ay hindi na isang banta. Ito na ang katotohanan. Nagsimula na ang kanyang paghihiganti. Ang sumunod na mga araw ay naging isang malaking bangungot para kay Habagat. Ang bawat pagbukas ng telebisyon, bawat pag-scan sa internet, at bawat tawag sa telepono ay nagdadala ng mas masamang balita. Ang mga dokumentong inilabas ni Marahuyo ay hindi basta-basta. Ito ay mga internal financial report, mga email na naglalaman ng mga alokasyon sa proyektong may kaduda-dudang legalidad. Lahat ay pinili at inayos para palabasin na ang Illustre Group ay isang kumpanyang binuo sa pandaraya. Ang board meeting ay isang larawan ng kaguluhan. Ang mga mukha ng board members na dati ay puno ng paghanga sa kanya, ngayon ay puno ng pagdududa at galit. "Habagat, anong nangyayari?" tanong ni G. Velasco, isa sa mga pinakamatandang miyembro ng board. "Ang buong buhay natin ay nakataya rito. Bumagsak na tayo ng 20% sa loob lang ng 3 araw." "This is a coordinated attack," mariing paliwanag ni Habagat. Sinusubukang kontrolin ang sariling boses. Ang mga dokumentong ito ay ninakaw at inilabas sa maling konteksto. Si Marahuyo del Mundo ang nasa likod nito. "Marahuyo? Ang fiancé mo?" tanong ng isa pa. May halong pang-uuyam. "Hindi ba't ikaw ang nagkansela ng kasal? Ngayon, sinasabi mong sinisiraan ka niya? Ano ang iisipin ng publiko, Habagat?" Ramdam ni Habagat ang pagka-corner sa kanya. Paano niya ipapaliwanag ang lahat nang hindi isinasakripisyo ang dignidad ng kanyang ina? Paano niya sasabihin sa buong mundo na ang babaeng ipinagmamalaki niya ay isang demonyong nagbabalat kayo? Sinusubukan na ng legal team natin na ayusin ito. Sabi na lamang niya, kahit alam niyang hindi sapat ang sagot na yon. Habang abala siya sa pag-apula ng sunog sa kanyang kumpanya, hindi niya namalayan ang mas malaking apak na unti-unting tumutupok sa kanyang tahanan. Isang hapon, pag-uwi niya, naabutan niya ang isa sa mga kasambahay na umiiyak habang inaasikaso ang kanyang ina. "Anong nangyari?" tanong niya, puno ng pag-aalala. "Sir, si Ma'am Luningning po." Sagot ng kasambahay. Nanood po ng balita. Nakita niya po yung interview kay Ma'am Marahuyo. Pagkatapos po, bigla na lang siyang nahirapang huminga. Mabilis na pumasok si Habagat sa silid. Nakahiga si Nanay Luningning sa kama, maputla at may oxygen mask na nakakabit sa mukha. Sa tabi niya, naroon ang kanyang personal na doktor. "She had a panic attack, a severe one," paliwanag ng doktor. "Her blood pressure shot up. Habagat, I've told you before, your mother's heart is weak.
She cannot handle this level of stress. Sa telebisyong hindi pa napapatay, nakita ni Habagat ang imahe ni Marahuyo. Umiiyak ito, umaarte na parang siya ang biktima. Isang babaeng iniwan at ngayon ay sinisiraan pa ng pamilya ng lalaking minahal niya. Isang perpektong pagganap na kinagat ng media. Doon napuno si Habagat. Ang lahat ng pera at kapangyarihan sa mundo ay walang halaga kung ang kapalit nito ay ang buhay ng kanyang ina. Kinagabihan, pagkatapos maging estable ang kondisyon ni Nanay Luningning, umupo si Habagat sa tabi ng kama nito at hinawakan ang kamay nito. "Nay, patawad po," bulong niya. "Patawad kung nadamay pa kayo dito. Aayusin ko po ito." Dahan-dahang iminulat ni Nanay Luningning ang kanyang mga mata. "Anak," mahina niyang sabi, "naaalala mo ba yung lugar sa Laguna? Yung maliit na resort na pinuntahan natin noong bata ka pa? Yung tahimik." Ang alaala ay biglang bumalik kay Habagat. Isang maliit, simpleng lugar na napapaligiran ng mga puno at may isang maliit na lawa. "Kanlungan," bulong niya. Sinusubukang alalahanin ang pangalan. "Kanlungan ng Diwa," dugtong ng kanyang ina. "Gusto kong bumalik doon, anak. Gusto ko ng kapayapaan." Ang mga salitang yon ang nagbigay ng desisyon kay Habagat. Hindi niya kayang isugal ang kalusugan ng kanyang ina. Kailangan nilang umalis. Kailangan nilang takasan ang lahat ng ito, kahit panandalian lang. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang numero ng kanyang pinagkakatiwalaang assistant. "Rico," sabi niya. Ang boses ay desidido. "Kailangan kong umalis ng ilang linggo. Ikaw na muna ang bahala sa lahat. Ibenta mo ang kailangang ibenta. Hold the line as much as you can. Ang pinakaimportante ngayon ay ang nanay ko." "Pero, Sir Haba, paano po ang kumpanya?" Nag-aalalang tanong ni Rico. "Ang kumpanya ay mapapalitan," sagot ni Habagat. Ang ina? Hindi. Bago maghating gabi, habang mahimbing na natutulog ang kanyang ina matapos ang gamot, tahimik na nag-empake si Habagat. Isang maleta lang para sa kanilang dalawa. Sapat para sa ilang linggong pananatili sa probinsya. Walang mamahaling gamit. Walang mga simbolo ng yaman. Maingat niyang binuhat ang kanyang ina mula sa kama patungo sa sasakyan. Kinumutan niya ito ng maigi. Bago niya paandarin ang makina, tinawagan niya ang numerong nakuha niya online para sa Kanlungan ng Diwa at nagpa-reserve. Habang papalabas sila ng gate ng mansyon, hindi mapigilan ni Habagat na tumingin sa salamin sa gilid. Mula roon, tanaw niya ang malayong skyline ng syudad. At sa gitna nito, ang pinakamataas na gusali, ang tore ng Illustre Group, ang simbolo ng kanyang kapangyarihan. Ngunit sa gabing iyon, isang parte ng ilaw sa logo ng kumpanya ay patay, na parang isang kumikindat na paalala ng unti-unting pagbagsak. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Habagat. Pinatay niya ang kanyang cellphone, pinuputol ang kanyang koneksyon sa magulong mundo na kanyang iniiwan. Habang tinatahak nila ang madilim na highway papalayo sa syudad, isang pakiramdam ng kaluwagan ang unti-unting pumalit sa bigat na kanyang nararamdaman. Hindi ito pagsuko, ito ay isang madiskarteng pag-atras, isang paghahanap ng kanlungan, hindi lang para sa kanyang ina, kundi para na rin sa kanyang sarili. Pagkatapos ng halos 4 na oras na pagmamaneho, iniwan na nila ang maingay at magulong syudad. Napalitan ng mga nagtataasang gusali ang naglalakihang mga puno ng akasya. Ang hangin na pumapasok sa bintana ng sasakyan ay hindi na amoy usok, kundi amoy ng basang lupa at mga bulaklak. Sa wakas, natanaw na ni Habagat ang isang maliit na arkong gawa sa kawayan na may nakaukit na pangalan, Kanlungan ng Diwa. Ang lugar ay simple, malayo sa karangyaan na kinasanayan ni Habagat, ngunit meron itong kakaibang ganda. May maliliit na kubo
na nakapalibot sa isang hardin na puno ng mga namumulaklak na halaman. Sa gitna, may isang maliit na lawa na payapa at hindi natitinag. Pagbaba nila ng sasakyan, isang babae ang agad na sumalubong sa kanila. Hindi siya nakasuot ng uniforme, isang simpleng bestida at tsinelas lamang. Ang kanyang buhok ay nakatali lang ng simple at ang kanyang mukha ay walang kolorete. Ngunit ang ngamang ngiti niya ay tila kayang magbigay liwanag sa buong paligid. Magandang umaga po. Kayo po ba si Ginoong Ilustre? Tanong nito. Ang boses ay kalmado at malambing. Ako po si Hiraya. Ako po ang namamahala dito sa kanlungan. Kami nga, sagot ni Habagat, habang maingat na inaalalayan ng kanyang ina palabas ng sasakyan. Salamat sa pagtanggap sa amin kahit biglaan. Walang anuman po iyon, sabi ni Hiraya. Ang kanyang tingin ay agad na napunta kay Nanay Luningning. Lumapit siya, hindi kay Habagat, kundi sa matanda. Kumusta po kayo, Nay? Sigurado pong napagod kayo sa biyahe. Naghanda po ako ng mainit na tsaang gubat para sa inyo. Mayroong kakaibang pag-aalaga sa paraan ng pagsasalita ni Hiraya. Maingat niyang inalalayan ang silyang degulong ni Nanay Luningning papunta sa isang maliit na beranda. Sa halip na tanungin kung ano ang gusto nila, inilapag niya ang isang maliit na bandehado na may lamang 2 tasa ng umuusok na tsa. Subukan niyo po ito, sabi niya kay Nanay Luningning. Gawa po ito sa pinakuluang dahon ng pandan at tanglad mula sa aming hardin. Nakakatulong po itong magpakalma. Kinuha ni Nanay Luningning ang tasa at sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming araw, nakita ni Habagat ang isang tunay at payapang nangiti sa mga labi ng kanyang ina. Tumingin ito kay Hiraya at tumango. Ang simpleng gesturang yun ay nagdulot ng kakaibang ginhawa sa puso ni Habagat. Iniwan muna sila ni Hiraya para bigyan sila ng espasyo. Pinanood ni Habagat ang kanyang ina habang dahan-dahan itong iniinom ang tsa. Ang mga mata ay nakapikit na para bang dinadama ang bawat paghigop. Ang bigat sa balikat ni Habagat ay tila bahagyang gumaan. Ang desisyon niyang pumunta rito ay tama. Nang makapagpahinga na si Nanay Luningning sa kanilang kubo, nagpasya si Habagat na maglakad-lakad. Dinala siya ng kanyang mga paa sa tabi ng lawa. Umupo siya sa isang bangkong kahoy at tinanawang payapang tubig. Dito, walang mga business report, walang tawag mula sa mga abogado, walang mapanuring mata ng media. Tanging siya at ang kanyang mga iniisip. Ngunit kahit sa katahimikan, ang mga problema ay pilit na bumabalik. Bumubulong sa kanyang isipan. Maganda po rito, hindi ba? Isang boses ang bumasag sa kanyang pag-iisa. Lumingon siya at nakita si Hiraya na nakakatayo ilang metro mula sa kanya. May dalang maliit na pandilig. Oo, napakatahimik, sagot niya. Hindi umupo si Hiraya sa tabi niya. Sa halip nagsimula itong magdilig ng mga halaman sa malapit. Binibigyan pa rin siya ng espasyo. Alam niyo po, yung mga puno ng nara sa paligid, sabi nito, itinuro ang matatayog na puno. Ilang bagyo na ang pinagdaanan niyan. Maraming beses nang nabali ang mga sanga, nalagas ang mga dahon. Akala mo, mamamatay na. Hindi umimik si Habagat, ngunit nakinig siya. Pero sa bawat pagkatapos ng bagyo, pagpapatuloy ni Hiraya, sumisibol ulit ang mga bagong dahon. Mas matibay, mas mayabong. Minsan po, kailangan lang talaga nating hayaan na malagasan tayo para may espasyo para sa mga bagong sisibol. Hindi siya tinanong ni Hiraya tungkol sa kanyang problema. Hindi siya binigyan ng payo. Nagbahagi lang siya ng isang kwento. Ngunit para kay Habagat, ang mga salitang yon ay tumagos ng malalim. Tumingin siya sa babae. Isang estranghero na sa loob lamang ng ilang oras ay nagpakita ng mas maraming sinseridad kaysa sa babaeng halos mapangasawa niya. Isang kakaibang kapayapaan ang bumalot kay Habagat habang pinagmamasdan niya si Hiraya na abala
sa pag-aalaga ng mga halaman. Isang pakiramdam na matagal na niyang hindi naramdaman. Sa sandaling iyon, nakaramdam siya ng pag-asa. Marahil, tulad ng mga puno ng nara, kaya rin niyang malagpasan ang bagyong ito. Dahil sa panibagong pakiramdam na yon, naisip niyang harapin, kahit sandali lang, ang realidad. Kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa bulsa. Ang cellphone na pinatay niya simula pa kagabi. Binuksan niya ito. Pagkatapos ng ilang segundo, sunod-sunod na pumasok ang mga mensahe at notification. Umilaw ang screen sa dami nito, ngunit isang particular na email mula sa kanyang abogado ang nakakuha ng kanyang atensyon. Ang subject, urgent, lawsuit filed. Nanginginig ang mga kamay na binuksan niya ito. Ang katawan niya ay nanigas sa kanyang nabasa. Mr. Ilustre, I regret to inform you that Miss Marahuyo del Mundo has officially filed a lawsuit against you. She is suing for emotional damages and breach of promise to marry. Sir, she is demanding half of your entire personal assets. Ang kapayapaan na naramdaman ni Habagat, ilang minuto lang ang nakalipas ay biglang naglaho na parang bula. Ang bagyo na akala niya ay tinatakasan niya ay hindi pala humupa. Sa katunayan, mas lumalakas pa ito at ngayon, handa na itong kunin ang lahat ng natitira sa kanya. Ang email ay tila isang malamig na kamay na humigpit sa leeg ni Habagat. Kalahati ng kanyang yaman. Hindi lang ang kumpanya ang habol ni Marahuyo. Gusto nitong durugin ang pagkatao niya hanggang sa wala nang matira. Ang kapayapaan na nahanap niya sa kanlungan ay biglang naging isang malayong panaginip. Ang sumunod na umaga ay ginugol niya sa pakikipag-usap sa telepono. Naglakad siya pabalik-balik sa maliit na hardin, malayo sa kubo para hindi marinig ng kanyang ina. Anong ibig mong sabihin na naniniwala ang publiko sa kanya? Galit na tanong ni Habagat sa kanyang abogado sa kabilang linya. Kitang-kita na nagsisinungaling siya. Sir Habagat, she's playing the part perfectly. Sagot ng abogado, bakas sa boses ang pagod. Ang naratibo ay isang mayamang CEO na walang pusong iniwan ang kanyang mapapangasawa ilang linggo bago ang kasal. Magaling ang PR team niya. Tayo ang kontrabida sa kwentong ito. Gawin ninyo ang lahat, sigaw ni Habagat, napasabunot sa sariling buhok. Hindi ako papayag na makuha niya ang kahit isang sentintimo na pinaghirapan ko. Ibinaba niya ang tawag. Ang kanyang dibdib ay sumisikip sa galit at stress. Ang tahimik na paraiso ay naging isang kulungan. Paano siya lalaban kung ang mga kamay niya ay tila nakatali? Paano niya ipagtatanggol ang sarili kung ang bawat kilos niya ay lalo lang nagpapatunay sa mga kasinungalingan ni Marahuyo? Sa gitna ng kanyang pag-iisip, natanaw niya ang isang eksena na nagpatigil sa kanya. Sa isang maliit na bahagi ng hardin, doon sa taniman ng mga rosas, nakaupo si Nanay Luningning sa kanyang silyang degulong. At sa tabi nito, nakaluhod si Hiraya. May hawak na maliit na pala at itinuturo sa matanda kung paano maglipat ng isang bagong tanim. Narinig ni Habagat ang mahinang tawa ng kanyang ina, isang tunog na matagal na niyang hindi naririnig. Isang tunay na tawa, walang halong takot o pait. Nakangiti si Hiraya habang inaalalayan ang kamay ni Nanay Luningning na maglagay ng lupa sa paligid ng halaman. Ang dalawa ay tila nasa sarili nilang mundo, isang mundong payapa at malayo sa kaguluhang nilikha ni Marahuyo. Pinanood niya sila mula sa malayo at hindi niya namalayan na ang galit sa kanyang dibdib ay unti-unting napapalitan ng isang kakaibang init. Pasasalamat. Sa gitna ng lahat ng ito, may isang taong nagbibigay sa kanyang ina ng dahilan para ngumiti muli. At para kay Habagat, iyon ay isang bagay na hindi mababayaran ng kahit anong halaga. Nang gumabi, hindi ginanahan si Habagat na kumain. Nanatili siya sa labas ng kanilang kubo, nakaupo sa isang silyang yantok at nakatingin sa mga bituin. Ngunit ang isip ay lumilipad
sa libo-libong problema. Maya-maya, narinig niya ang mahinang yabag. Si Hiraya, may dalang isang maliit na tray. "Hindi po kayo naghapunan," sabi nito sa mahinahong boses. Hindi ito tanong, kundi isang pahayag. Inilapag niya ang tray sa maliit na mesa. Mayroon itong isang mangkok ng mainit na lugaw at isang baso ng tubig. Mahirap pong mag-isip nang kumakalam ang sikmura. Tumingin si Habagat sa pagkain, pagkatapos ay kay Hiraya. "Salamat," sabi niya. "Wala pong anuman," sagot nito. Aalis na sana ito nang magsalita si Habagat. "Pwede ka bang umupo muna?" Walang pag-aalinlangan. Umupo si Hiraya sa silyang nasa tapat niya. Pinapanatili ang isang magalang na distansya. Sa loob ng ilang minuto, tanging ang tunog ng mga kuliglig ang maririnig. Hindi ko alam kung paano ko haharapin to. Halos pabulong na pag-amin ni Habagat. Hindi makatingin ng diretso sa dalaga. Parang lahat ng pader ay gumuguho ng sabay-sabay. Hindi nagtanong si Hiraya kung ano ang problema. Tumango lang ito. "Noong bata po ako," panimula niya, "tinuruan ako ng lolo ko na magtayo ng bahay kubo. Sabi niya, ang pinakaimportanteng parte raw ay hindi ang bubong o ang dingding, kundi ang pundasyon. Kahit daw gaano kalakas ang bagyo, kung matibay ang mga haliging nakabaon sa lupa, hindi ito babagsak." Tumingin si Habagat sa kanya, naghihintay sa kasunod. Minsan po, ang mga pader na nakikita natin, yung trabaho, yung pera, yung reputasyon, yun po ang unang tinatamaan ng bagyo. Pagpapatuloy ni Hiraya. Pero ang pundasyon natin, yung mga taong tunay na nagmamahal sa atin, yung mga dahilan kung bakit tayo bumabangon araw-araw, madalas, nakakalimutan nating nandoon pa rin sila, matatag at hindi natitinag. Ang mga salita ni Hiraya ay simple, ngunit para kay Habagat, ito ay isang sampal ng katotohanan. Sa sobrang pag-aalala niya, sa gumuguhong pader ng kanyang imperyo, halos makalimutan niya ang kanyang pundasyon, ang kanyang ina, ang dahilan kung bakit siya naroroon sa lugar na yon. "Salamat, Hiraya," sabi niya, at sa pagkakataong ito, puno na ito ng sinseridad. Ngumiti lang ito at tumayo na. "Kumain na po kayo bago lumamig," sabi nito bago tuluyang umalis. Sinimulang kainin ni Habagat ang lugaw. Mainit ito at simple, ngunit nagdulot ito ng kakaibang ginhawa sa kanyang kalamnan at kaluluwa. Nang gabing iyon, sa ilalim ng kalmadong langit ng Laguna, naramdaman ni Habagat na kahit paano, kaya niyang lumaban. Hindi para sa kumpanya, kundi para sa kanyang pundasyon. Bumalik siya sa loob ng kubo, mas panatag ang kalooban. Binuksan niya ang kanyang laptop, handang basahin ang daan-daang email na kailangan niyang sagutin. Ngunit isang bagong email mula kay Rico, ang kanyang assistant, ang pumukaw sa kanyang pansin. Ang subject ay kakaiba. Subject: "Sir, baka makatulong to. Ingat po kayo." Nagtaka siya. Ano ang ipapadala ni Rico na makakatulong sa ganitong sitwasyon? Binuksan niya ang email. Mayroon itong isang attachment, isang nakazip na folder, at ang pangalan ng folder ay nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. "Del Mundo Corp Bankruptcy filed some 3 hours ago zip." Ang mga anino ng kahapon, ang simula ng lahat, ang ugat ng galit ni Marahuyo. Nag-alinlangan siya. Ang kanyang daliri ay nakatapat sa mouse. Handa na ba siyang hukayin ang nakaraan? Handa na ba niyang malaman ang katotohanang maaring lalong magpaguho sa mundong kanyang ginagalawan? Nakatitig si Habagat sa pangalan ng folder na nasa screen. Ang bawat letra ay tila isang multo mula sa nakaraan. Sa loob ng ilang sandali, nag-alinlangan siya. Ang isang bahagi niya ay gustong isara ang laptop, kalimutan ang lahat, at magpatuloy sa pagtatago sa kapayapaan ng kanlungan. Ngunit ang isa pang bahagi, isang bahaging uhaw sa katotohanan, gaano man ito kasakit,
ang nag-udyok sa kanya. Humugot siya ng malalim na hininga at sa isang mabilis na pag-click, binuksan niya ang folder. Ang laman nito ay hindi lang basta mga dokumento. Ito ay isang libingan ng mga pangarap ng ibang tao. Nandoon ang mga nascan na lumang dyaryo. Ang headline ay nagbabalita ng biglaang pagbagsak ng Del Mundo Corporation. Nandoon ang mga legal na papeles, mga bank statement, at mga liham mula sa mga abogadong puno ng desperasyon. Ginugol ni Habagat ang buong magdamag sa pagbabasa. Ang malamig na liwanag mula sa screen ng laptop ang nagsilbing tanging ilaw sa kanyang kubo. Sa labas, payapa ang gabi. Ngunit sa loob ng 4 na sulok ng silid na yon, isang bagyo ng katotohanan ang sumisira sa lahat ng kanyang pinaniniwalaan. Habang lumalalim ang gabi, unti-unting nag-uumpukan ang mga letra sa kanyang paningin. Ngunit ang kwento ay malinaw na malinaw. Hindi lang basta nalugi ang kumpanya ng ama ni Marahuyo. Ito ay sinadya. Nakita niya ang mga kopya ng internal memo mula sa Illustre Group. May petsang 15 taon na ang nakalipas. Isang detalyadong plano para sa isang hostile takeover. Nakasulat doon kung paano nila palihim na binili ang mga utang ng Del Mundo Corp mula sa mga bangko, kung paano sila gumamit ng insider information para pabagsakin ang halaga ng stocks nito, at sa huli, kung paano ito binili ng kanyang ama sa napakababang halaga na parang isang buwitreng kumakain sa bangkay ng kanyang kalaban. Walang awa. Kalkulado. Brutal. Biglang bumalik sa alaala ni Habagat ang isang pag-uusap nila ng kanyang ama noong teenager pa lamang siya. Nakatayo sila noon sa pinakatuktok ng kanilang unang gusali, tanaw ang buong syudad. "Tandaan mo to, anak," sabi ng kanyang ama. Ang boses ay matigas at puno ng awtoridad. Sa digmaan ng negosyo, walang personalan, walang kaibigan. Ang mahalaga ay manalo, kahit ano pa ang kailangang gawin. Noon, ang mga salitang iyon ay tiningala niya. Iyon ang Biblia na humubog sa kanya para maging ang Habagat Ilustre na kilala ng lahat. Ngunit ngayong gabi, ang mga salitang yon ay may lason. Tumayo si Habagat at lumakad papunta sa salamin. Ang nakita niya ay hindi ang makapangyarihang CEO, kundi isang lalaking may magulong buhok at namumugtong mga mata. Tinitigan niya ang sariling refleksyon. Nakita niya ang panga ng kanyang ama, ang mga mata nitong laging nakatingin sa premyo. At tinanong niya ang sarili sa isang nakabibinging katahimikan, naiiba nga ba ako sa kanya? Ang lahat ng kanyang tagumpay, ang imperyong kanyang ipinagmamalaki, ay itinayo sa pundasyong gawa sa pagkawasak ng iba. Ang galit niya kay Marahuyo ay biglang nagkaroon ng bahid ng hiya. Oo, mali ang ginawa ni Marahuyo sa kanyang ina. Mali ang kanyang mga kasinungalingan. Ngunit ang puot na naguudyok dito? Ngayon, naiintindihan na niya. Hindi na malaya ni Habagat na sumisikat na pala ang araw. Pagod na pagod, isinara niya ang laptop at humiga. Ngunit hindi siya makatulog. Ang bigat ng kasalanan ng kanyang ama ay parang bato sa kanyang dibdib. Kinaumagahan, lumabas siya para magtimpla ng kape. Naabutan niya si Hiraya sa labas. Masayang dinidiligan ang mga halaman. Ngumiti ito nang makita siya. "Magandang umaga po, Sir Habagat." Bati nito. Ang boses ay kasing sariwa ng hangin sa umaga. "Gusto niyo po ng kape?" Hindi siya makatingin ng diretso sa mga mata nito. Ang kabutihan at sinseridad ni Hiraya ay tila isang salamin na lalong nagpapakita ng dumi sa kanyang pagkatao. Paano niya haharapin ang isang taong ganito kapuro kung ang buong pagkatao niya ay nabahiran na ng kasinungalingan ng kanyang pamilya? Hindi na. Maikli niyang sagot. Kinuha ang pitzel ng tubig at mabilis na tumalikod.
okay na ako. Nakita niya ang bahagyang pagtataka at sakit sa mukha ni Hiraya bago ito mabilis na nag-iwas ng tingin at nagpatuloy sa ginagawa. Naramdaman ni Habagat ang kirot. Sinaktan niya ito kahit hindi niya sinasadya. Itinulak niya palayo ang nag-iisang tao na nagpakita sa kanya ng tunay na kabaitan sa gitna ng kaguluhan. Pakiramdam niya, hindi siya karapat-dapat sa kabaitan nito. Bumalik siya sa beranda ng kubo, nakaupo mag-isa, hawak ang isang tasang kape na hindi niya magawang inumin. Doon, sa gitna ng kanyang pag-iisa at pagsisisi, biglang nag-ring ang kanyang telepono. Ang tunog ay tila isang alarmong sumisira sa katahimikan ng buong lugar. Isang hindi rehistradong numero. Nag-alinlangan siya, ngunit sinagot din. Hello? Habagat. Nanigas si Habagat. Ang boses na yon, malamig, mapang-uyam, puno ng tagumpay, Marahuyo. Isang mahinang tawa ang narinig niya mula sa kabilang linya. Balita ko, nagbabakasyon ka raw sa isang probinsya. Tinatakasan mo ba ang mundo? O tinatakasan mo ang katotohanan? Hindi siya sumagot. Ipinadala ko sa assistant mo ang ilang lumang papeles kahapon. Pagpapatuloy nito. Sigurado akong naipadala na niya sa'yo. Nabasa mo na ba? Ngayon, naiintindihan mo na ba ang pakiramdam ng pamilya ko, Habagat? Ang pakiramdam na manakawan ng lahat ng pinaghirapan mo, ng pangarap mo, ng mismong buhay mo. Nakatitig lang si Habagat sa malayo, sa payapang lawa. Ang mga salita ni Marahuyo ay hindi na parang akusasyon. Para na itong isang hatol. Isang hatol na sa kaibuturan ng kanyang puso. Alam niyang nararapat sa kanyang pamilya. Ang tawag ni Marahuyo ang nagsilbing huling pako sa kabaong ng naghihingalong diwa ni Habagat. Pagkatapos niyang ibaba ang telepono, hindi na siya kumilos. Nanatili siyang nakaupo sa silyang yantok. Ang tasa ng kape ay tuluyan ng lumamig sa kanyang tabi. Ang bigat ng kasalanan ng kanyang ama na idinagdag pa sa bigat ng sarili niyang mga problema ay tila isang dambuhalang bato na dumagan sa kanyang kaluluwa. Nawala ang lahat ng kanyang tapang, nawala ang lahat ng kanyang galit. Ang natira na lamang ay isang nakapanghihinang pakiramdam ng pagkakasala. Paano pa siya lalaban kung ang mismong pundasyon ng kanyang yaman ay itinayo sa kasakiman? Kung ang bawat tagumpay na kanyang ipinagdiwang ay may katumbas na pighati para sa ibang pamilya? Ang demanda ni Marahuyo ay hindi na isang atake. Para sa kanya, ito na ay isang kabayaran, isang parusa na marahil ay nararapat lang sa kanila. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang abogado. Renato, sabi niya, ang boses ay walang buhay. Itigil mo na ang lahat ng paghahanda para sa korte. Makipag-ugnayan ka sa kampo ni Marahuyo. Sabihin mo, handa na akong makipag-areglo. Ano? Sir Habagat, sigurado po ba kayo? Gulat na tanong ng abogado. Alam niyo po ang ibig sabihin niyan. Hihingin niya ang lahat. Ibigay mo kung anong gusto niya, sagot ni Habagat. Pera lang yan. Pagod na ako, Renato. Pagod na akong lumaban sa isang laban na sa simula pa lang, talo na pala ako. Ibinaba niya ang tawag bago pa man makasagot ang abogado. Pakiramdam niya, isang malaking tinik ang nabunot sa kanyang dibdib, ngunit ang naiwan ay isang malaking butas. Isang kawalan. Hindi niya alam kung ano ang susunod. Marahil ay mananatili na lang sila ng kanyang ina dito, mamumuhay ng simple. Marahil ay mas mabuti pa yon. Nang hapong iyon, nakita siya ni Hiraya na nakaupo mag-isa sa tabi ng ilog na nasa likod ng resort. Ang agos ng tubig ay banayad, ngunit ang isip ni Habagat ay magulo. Napansin ni Hiraya ang pananamlay sa kanyang mga balikat, ang kawalan sa kanyang mga mata. Dahan-dahan itong lumapit. Sir Habagat, tawag nito. Okay lang po ba kayo? Nag-angat ng tingin si Habagat.
Nang makita niya ang nag-aalalang mukha ni Hiraya, isang pader ang bigla na lang tumaas sa kanyang pagitan. Ang kabutihan nito ay isang paalala ng kanyang karumihan. Bakit ka ba laging nandyan? Malamig niyang sabi. Ang bawat salita ay may talim. Wala ka bang ibang ginagawa, kundi mangialam sa buhay ng iba? Natigilan si Hiraya, bakas ang sakit sa kanyang mga mata. Gusto ko lang pong, tulungan ako? Putol ni Habagat, tumayo at humarap dito. Hindi mo naiintindihan ang mundo ko, Hiraya. Ang mga problema ko ay mas malaki at mas madilim kaysa sa simple mong buhay dito. Kaya pwede ba? Tigilan mo na yung pagiging mabait mo. Hindi ko kailangan ng awa mo. Hayaan mo akong mag-isa. Ang bawat salita ay parang isang sampal. Nakita ni Habagat ang pagpatak ng isang butil ng luha mula sa mata ni Hiraya bago ito mabilis na pinunasan. Hindi ito sumagot. Sa halip tumango lang ito ng marahan. Isang pag-intindi na mas masakit pa kaysa sa anumang sigaw. Kung yan po ang gusto ninyo, mahina nitong sabi. Pero sana po, tandaan ninyo, ang kasalanan po ng inyong ama ay hindi ninyo kasalanan. Ngunit ang pagsuko ngayon, iyan po ay sarili na ninyong desisyon. Pagkatapos noon, tumalikod na si Hiraya at naglakad palayo. Iniwan si Habagat na mag-isa kasama ang mga masasakit na salitang binitiwan niya. Nang mawala na si Hiraya sa kanyang paningin, doon lamang niya naramdaman ang bigat ng kanyang ginawa. Itinulak niya palayo ang nag-iisang tao na nagpakita sa kanya ng liwanag. Sinaktan niya ang isang pusong walang ibang ginawa kundi magmalasakit. At sa sandaling iyon, naramdaman ni Habagat na siya ay tunay na nag-iisa. Bumalik siya sa kanyang kubo habang papalubog na ang araw. Ang ginintuang kulay ng takip silim ay hindi nagdulot ng ganda, kundi ng lungkot. Humiga siya sa kama, ipinikit ang mga mata at hiniling na sana, paggising niya, tapos na ang lahat. Ito na marahil ang katapusan, ang pagsuko, ang pagtanggap sa pagkatalo. All is lost. Sa gitna ng kadiliman ng silid at ng kanyang isipan, narinig niya ang dahan-dahang pagbukas ng pinto. Akala niya ay isa sa mga staff. Ngunit nang imulat niya ang kanyang mga mata, nakita niya ang isang anino na nakatayo sa may pintuan. Ito ay si Nanay Luningning. Nakatayo ito, hindi nakaupo sa kanyang silyang de gulong. Ang kanyang tindig, bagamat medyo mahina pa, ay puno ng isang kakaibang lakas at determinasyon na hindi pa nakikita ni Habagat kailanman. Habagat, sabi nito, ang boses ay mahinahon, ngunit may bigat. Tumayo ka dyan, anak. Naguluhan si Habagat. Nay, bakit po kayo bumangon? Dahil hindi pa tapos ang laban, sagot nito, dahan-dahang lumakad papasok sa silid. Sa kanyang kamay, may hawak itong isang maliit at kumikinang na bagay. Isang silver na brooch na may disenyong bulaklak. Ang paborito nitong agimat. Ang regalo niya rito noong Pasko. Akala mo ba? Wala akong ginawa kundi umiyak at matakot? Sabi ni Nanay Luningning. Hindi mo kilala ang nanay mo, Habagat. Itinaas nito ang brooch. Panahon na para malaman mo ang buong katotohanan. Hindi lang ang katotohanan tungkol sa ama mo, kundi ang katotohanan tungkol kay Marahuyo. Napabangon si Habagat mula sa pagkakahiga. Tinitigan niya ang kanyang ina na nakatayo sa gitna ng silid, hawak ang silver na brooch na parang isang sandata. Ang kahinaan na laging bumabalot kay Nanay Luningning ay biglang naglaho. Ang nakatayo sa harapan niya ngayon ay isang babaeng puno ng tapang na matagal nang nakatago. Nay, anong ibig niyong sabihin? Naguguluhang tanong ni Habagat. Matalino si Marahuyo, panimula ni Nanay Luningning. Umupo sa gilid ng kama. Magaling siyang umarte. Sa harap mo, para siyang isang anghel. Ngunit kapag tayong dalawa na lang, ang mga mata niya ay nag-iiba.
Ang mga salita niya ay may lason. Inabot niya ang brooch kay Habagat. Naaalala mo ba ito, anak? Regalo mo sa akin. Sabi mo, agimat ko raw ito, isang anting-anting. Tinitigan ni Habagat ang maliit na alahas. Ito ay isang simpleng palamuti, ngunit para sa kanyang ina, ito ay napakahalaga. Palagi niya itong suot. Mula nang mapansin ko ang pagbabago sa pakikitungo ni Marahuyo sa akin, pagpapatuloy ng matanda, nagsimula akong magduda. Akala niya, dahil matanda na ako, mahina na rin ang isip ko. Akala niya, wala akong magagawa. Pero nagkamali siya. Dahan-dahang binuksan ni Nanay Luningning ang likod ng brooch. Mayroong isang napakaliit na butas doon, halos hindi mapapansin. Sa tabi nito, isang maliit na switch. Nagpatulong ako sa dati nating driver, si Mang Boy. Pinalagyan ko ito ng isang maliit na voice recorder. Sa tuwing aalis ka at maiiwan kami ni Marahuyo sa bahay, sinisigurado kong suot ko ito at nakabukas. Nanlaki ang mga mata ni Habagat. Hindi siya makapaniwala sa kanyang naririnig. Ang kanyang ina, na akala niya ay isang walang laban na biktima, ay palihim na kumukuha ng ebidensya. Mula sa maliit na bulsa ng kanyang duster, inilabas ni Nanay Luningning ang isang maliit na USB at isang pares ng earphones. Nandito lahat, anak. Ang bawat pagbabanta, bawat pang-iinsulto, bawat salitang binitiwan niya kapag akala niya ay walang nakakarinig. Nanginginig ang mga kamay na kinuha ni Habagat ang earphones at isinaksak ito sa USB na nakakonekta sa kanyang laptop. Pinindot niya ang play sa unang audio file. Ang unang narinig niya ay ang malambing na boses ni Marahuyo. Kamusta po ang araw ninyo, nanay? Gusto niyo po ba ng juice? Iyon ang boses na alam niya, ang boses na minahal niya. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali, narinig niya ang tunog ng pagsara ng pinto. At ang boses ni Marahuyo ay biglang nagbago. Naging malamig at walang pakundangan. Tigilan mo na yang pag-arte mo, matanda ka. Narinig niyang sabi ni Marahuyo sa recording. Hindi mo kailangang ngumiti sa akin. Alam nating pareho na isa ka lang palamuti sa bahay na to. Isang sagabal sa mga plano ko. Narinig ni Habagat ang mahinang pag-ubo ng kanyang ina at pagkatapos, ang takot sa boses nito. Hija, wala naman akong ginagawang masama. Wala? Tumawa si Marahuyo sa recording. Isang tawang nagpatayo ng balahibo ni Habagat. Ang pag-iral mo pa lang, malaking kasalanan na. Pero sige, tiisin mo lang. Kaunting panahon na lang. Kapag kasal na kami ng anak mo, sisiguraduhin kong sa isang home for the aged ka pupulutin. Napahigpit ang hawak ni Habagat sa laptop. Ang bawat salita ay parang kutsilyong sumasaksak sa kanyang puso. Pinakinggan niya ang sunod-sunod na file. Nandoon ang lahat. Ang mga araw na sinasabi ni Marahuyo na masama ang pakiramdam niya, kaya hindi makakain. Ang mga gabing sinisigawan niya ang matanda dahil lang sa isang maliit na bagay. Ngunit ang pinakamatinding dagok ay nasa huling file. May petsa ito isang araw bago niya sila mahuli. Sa recording, naririnig niya si Marahuyo na may kausap sa telepono. Ang boses ay masaya at puno ng pagmamayabang. Oo, malapit na, sabi ni Marahuyo sa kausap nito. Konting kembot na lang, ang tangang si Habagat, nasa mga palad ko na. Ibinibigay niya sa akin ang lahat ng impormasyon na kailangan ko. Ang hindi niya alam, ang bawat pirma niya sa kontrata ay isang hakbang palapit sa sarili niyang libingan. Narinig ni Habagat ang tawanan mula sa kabilang linya. Pagkatapos ng kasal, sisimulan ko na ang phase 2, pagpapatuloy ni Marahuyo. I will bleed his company dry from the inside. At si Habagat, ang minamahal kong si Habagat, siya mismo ang pipirma sa mga papeles, nawawasak sa lahat ng itinayo ng ama niya. It will be poetic.
Ang ilustre na mismo ang sisira sa ilustre. Maniwala ka sa akin, kapag tapos na ako sa kanya, masahol pa sa daga ang kalagayan niya. Hahalikan niya ang lupa kung saan ako nakatayo. Isang luhang pumatak mula sa mata ni Habagat. Ngunit hindi ito luha ng kalungkutan o pagsisisi. Ito ay luha ng matinding galit. Ang pakiramdam ng pagkakasala ay biglang naglaho, napalitan ng isang nag-aalab na apoy. Niloko siya, ginamit, pinaglaruan. Ngunit ang pinakamasaklap sa lahat, hinayaan niyang masaktan ang sarili niyang ina dahil sa kanyang pagkabulag. Tinanggal niya ang earphones at tumingin kay Nanay Luningning. Ang kanyang ina ay nakatingin sa kanya, hindi na may awa, kundi may tapang. Bakit? Bakit hindi niyo po sinabi sa akin agad, Nay? Tanong niya. Ang boses ay nanginginig. Dahil alam kong hindi ka maniniwala, anak. Sagot nito. Masyado kang nahumaling sa kanya. Kailangan mo itong makita. Kailangan mo itong marinig mula mismo sa kanya para magising ka. At ang mga recording na yan, hindi yan para sa'yo. Para yan sa mundo. Tumayo si Habagat. Ang pagkalugmok na naramdaman niya kanina ay wala na. Ang lalaking gustong sumuko ay naglaho na. Sa kanyang lugar, isang bagong Habagat ang isinilang. Isang Habagat na hindi na lumalaban para sa pera o kapangyarihan, kundi para sa hustisya, para sa dignidad ng kanyang ina, para sa katotohanan. Tumingin siya sa bintana, sa dilim ng gabi. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi nakadiliman ang nakikita niya, kundi isang hamon. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang ina. Nay, tama po kayo. Hindi pa tapos ang laban. Ngumiti siya, isang nangiting matagal nang nawala. Isang nangiting may determinasyon. Ang laro ni Marahuyo, sabi niya, habang nakatingin sa USB na hawak niya. Tapos na. Kinabukasan, ibang Habagat na ang nagising. Hindi na ang lalaking lugmok sa kasalanan at pagkatalo, kundi isang mandirigmang nasugatan na ngayon ay handa nang bumalik sa laban. Ang bigat sa kanyang dibdib ay napalitan ng isang malinaw na layunin. Ang itama ang lahat ng mali at protektahan ang kanyang pamilya. Ang unang bagay na ginawa niya ay hanapin si Hiraya. Naabutan niya itong nag-aayos ng mga bagong dating na bulaklak malapit sa lawa. Nang makita siya ni Hiraya, isang panandaliang pagkagulat at pag-iwas ang gumuhit sa mukha nito. Malinaw na sariwa pa ang sakit na idinulot ng mga salita ni Habagat kahapon. Hiraya, tawag ni Habagat. Ang boses ay mahinahon at puno ng pagsisisi. Huminto ito sa ginagawa ngunit hindi lumingon. Sir Habagat, may kailangan po ba kayo? Tanong nito. Ang boses ay formal at malamig. Gusto kong humingi ng tawad, sabi ni Habagat. Lumapit ng kaunti. Walang karapatan ng kahit sino na pagsalitaan ka ng ganoon, lalo na ako. Lahat ng galit at bigat na nararamdaman ko, sa'yo ko na ibunton. Patawarin mo sana ako. Dahan-dahang lumingon si Hiraya. Nakita niya ang sinseridad sa mga mata ni Habagat. Isang bagay na iba sa nakita niya kahapon. Tumango ito ng marahan. Naiintindihan ko po, sabi nito. Lahat po tayo ay may pinagdadaanan. Salamat, sabi ni Habagat. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Salamat sa lahat, sa pag-aalaga mo kay nanay, at sa pagpapaalala mo sa akin kung ano ang pundasyon. Sa pagkakataong ito, isang tunay na ngiti na ang ibinalik ni Hiraya. Masaya po akong makita kayong mas maaliwalas ngayon. May isa pa akong gustong sabihin sa'yo, pagpapatuloy ni Habagat, tungkol sa nanay ko at sa nanay mo. Naalala niya ang mga kwento ng kanyang ina tungkol sa hardinero nila noon na may anak na babaeng tinulungan nitong makapagtapos ng pag-aaral. Ang nanay mo ba ay si Aling Nena? Biglang nagliwanag ang mukha ni Hiraya. Opo. Paano niyo po nalaman?
Lagi po siyang kinukwento sa akin ni Inay. Ang kabutihan po ni Ma'am Luningning, yun po ang dahilan kung bakit ako nakatayo dito ngayon. Utang ko po sa kanya ang lahat. Kaya pala, bulong ni Habagat. Hindi ito pagkakataon, tadhana. Ang kabutihang itinanim ng kanyang ina noon ay siya ngayong aning nagbibigay sa kanila ng kanlungan. Kaya pala ganoon na lang ang pag-aalaga mo sa kanya. Maliit na bagay lang po iyon kumpara sa tulong na ibinigay niya sa amin. Sabi ni Hiraya, may namumuong luha sa kanyang mga mata. Ang pag-uusap na yon ang tuluyang nagtanggal sa lahat ng pader sa pagitan nila. Sa sandaling iyon, hindi na siya si Sir Habagat, ang mayamang bisita, at hindi na rin lang basta tagapamahala si Hiraya. Sila ay 2 taong pinag-ugnay ng nakaraan at pinaglapit ng kasalukuyan. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, bumalik si Habagat sa kubo na may panibagong inspirasyon. Ang paghihiganti ay hindi na ang pangunahing layunin niya. Ang layunin niya ngayon ay ang ibalik ang kapayapaan sa kanilang buhay at siguraduhing mananagot si Marahuyo sa paraang naaayon sa batas. Binuksan niya ang kanyang laptop at tinawagan ang kanyang buong legal at PR team para sa isang video conference. Ang mga mukha sa screen ay puno ng pag-aalala at pagod. "Good morning," panimula ni Habagat. Ang boses niya ay kalmado, ngunit may bigat at awtoridad na matagal nang hindi naririnig ng kanyang team. "I know the past few weeks have been hell. I take full responsibility for my lack of direction. But that ends today." Ikinuwento niya sa kanila ang lahat, maliban sa mga personal na detalye tungkol sa kanyang ina. Ipinakita niya ang ebidensya ng corporate sabotage at ang plano ni Marahuyo na sirain ang kumpanya. Ngunit ang pinakamahalaga, ibinigay niya ang USB na naglalaman ng mga audio recording. "This is our atomic bomb," sabi niya kay Renato, ang kanyang abogado. "But we will not use this to humiliate her. We will use this to expose the truth." Nagbigay siya ng mga malinaw at ditsididong utos. "Renato, ihanda mo ang countersuit for defamation and non-corporate espionage. I-leak ang audio file sa isang mapagkakatiwalaang media outlet, yung hindi nababayaran. At sa PR team, mag-schedule kayo ng isang press conference sa Biyernes. Haharapin ko silang lahat." Isang bagong enerhiya ang dumaloy sa virtual meeting. Ang kanilang CEO ay bumalik. Mas matalino, mas matatag, at may malinaw na plano. "We are not fighting fire with fire," pagtatapos ni Habagat. "We are fighting lies with the undeniable truth. Let's get to work." Pagkatapos ng tawag, pakiramdam ni Habagat ay nabunutan siya ng 10 toneladang tinik. Sa wakas, siya na ulit ang may hawak ng manibela ng kanyang buhay. Lumabas siya at nakita si Nanay Luningning na masayang nakikipagkwentuhan kay Hiraya sa hardin. Lumapit siya at umupo sa tabi ng kanyang ina. Hinawakan niya ang kamay nito. "Nay, salamat po," sabi niya. Ngumiti lang si Nanay Luningning. Alam na nito ang lahat ng hindi niya kailangang magsalita. Habang papalubog ang araw, isang tawag ang natanggap ni Habagat. Si Rico. "Sir, na-schedule na po ang press conference," sabi nito. At, "Sir, may pinadalang imbitasyon ang PR team natin sa opisina ni Miss Del Mundo. Inimbitahan po natin siyang dumalo." Isang mapanganib ngunit matalinong hakbang. Isang paunang bitag. Napatanong si Habagat. At ano ang sagot niya? "Nag-confirm po siya, sir," sagot ni Rico. Pupunta raw siya. Gusto niya raw mapanood ng live ang iyong public apology. Isang ngisi ang gumuhit sa mga labi ni Habagat. "Perfect," sabi niya. Hayaan siyang pumunta. Hayaan niyang isipin na siya ang mananalo. Dahil sa Biyernes, sa harap ng buong mundo, maririnig niya ang kanyang huling halakhak. Ang ballroom ng isang 5-star hotel ay naging isang arena. Daan-daang miyembro ng media ang nagtipon, ang kanilang mga kamera,
ay parang mga matang laging gutom sa eskandalo. Ang ere ay mabigat sa pag-aabang. Ito ang araw na inaasahan ng lahat na ihahayag ni Habagat ilustre ang kanyang pagsuko. Naglakad si Marahuyo papasok sa ballroom na para bang siya ang reyna na darating sa kanyang koronasyon. Nakasuot siya ng isang mamahaling puting bestida, isang simbolo ng kalinisan at inosensya na perpektong bumagay sa kanyang papel. Ang bawat hakbang niya ay kalkulado. Ang bawat ngiti sa mga kamera ay may tamang timpla ng kalungkutan at katatagan. Naupo siya sa unahang hilera, sa pwestong nakalaan para sa kanya. Sa loob-loob niya, isang nag-uumapaw na tagumpay ang kanyang nararamdaman. Ito na, sabi niya sa sarili, ang araw ng aking paghihiganti. Panoorin mo, Papa. Panoorin mo siyang gumuho. Inaasahan niyang makita si Habagat na mukhang wasak at talunan. Isang lalaking handa ng lumuhod at aminin ang kanyang pagkatalo sa harap ng buong mundo. Nang lumabas si Habagat mula sa likod ng entablado, isang bulungan ang kumalat sa buong silid. Hindi siya ang inaasahan nilang makita. Ang kanyang tindig ay tuwid. Ang kanyang suot na dark blue suit ay nagpapahiwatig ng kapangyarihan. Ang kanyang mukha ay kalmado. Ang kanyang mga mata ay matatag. Hindi ito ang mukha ng isang taong talunan. Naglakad siya papunta sa podium. Ang kanyang mga mata ay hindi lumibot sa mga reporter, kundi diretso itong tumingin sa isang tao sa unahang hilera. Kay Marahuyo, nakita niya ang panandaliang pagtataka sa mga mata nito bago ito muling nangumiti ng may kumpiyansa. Magandang umaga sa inyong lahat, panimula ni Habagat. Ang kanyang boses ay malinaw at malakas, umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng silid. Maraming salamat sa inyong pagdalo. Huminto siya sandali, hinayaang tumahimik ang lahat. Sa nakalipas na mga linggo, maraming akusasyon ang ibinato laban sa akin at sa aking kumpanya. Pagpapatuloy niya. At narito ako ngayon para linawin ang lahat. Ngunit bago yon, meron akong gustong aminin. Nakita ni Habagat ang pagliwanag sa mukha ni Marahuyo. Ito na ang hinihintay nito. Inaamin ko na ang pundasyon ng aming kumpanya ay hindi perpekto. Sabi ni Habagat, 15 taon na ang nakalipas, isang desisyon na ginawa ng aking ama, ang yumaong si Ricardo Ilustre, ang nagdulot ng pagbagsak ng Del Mundo Corporation. Ang mga paraang ginamit niya ay hindi makatarungan. At para sa sakit na idinulot nito sa pamilya Del Mundo, ako bilang kanyang anak at kahalili ay buong kababaang loob na humihingi ng paumanhin. Nagkaroon ng kaguluhan. Ang mga kamera ay walang tigil sa pag-flash. Si Marahuyo ay ngumisi. Panalo na siya. Ngunit, dagdag ni Habagat, at sa isang salitang yon, ang buong atmosfera ng silid ay nagbago. Ang paghihiganti na isinilang mula sa kasinungalingan, panloloko at kalupitan ay hindi kailanman matatawag na hustisya. Biglang nawala ang nangisi sa mukha ni Marahuyo. Isang malisyosong kampanya ang inilunsad para sirain hindi lang ang aming kumpanya, kundi pati na rin ang aking pamilya, sabi ni Habagat. At ang nasa likod nito ay walang iba, kundi ang babaeng minsan kong pinagkatiwalaan ng aking puso. Si Miss Marahuyo del Mundo. Isang malakas na gasp ang narinig mula sa mga manonood. Si Marahuyo ay napatayo. Ang mukha ay namumula sa galit. That's a lie. Sinisiraan mo ako dahil iniwan kita. Hindi pinansin ni Habagat ang kanyang pagsigaw. Sa halip suminya siya sa technical team sa likod. May mga nagsasabi, a picture is worth 1,000 words. Pero minsan, ang isang recording ay nagsasabi ng buong katotohanan. At mula sa mga speakers sa buong ballroom, isang boses ang umalingaw-ngaw. Isang boses na kilalang-kilala ng lahat. Ang tangang si Habagat, nasa mga palad ko na. Napatigil ang lahat. Ang boses ni Marahuyo, ang kanyang tunay, malamig at mapanuyang boses,
ay pumuno sa bawat espasyo ng silid. I will bleed his company dry from the inside. At si Habagat, ang minamahal kong si Habagat, siya mismo ang pipirma sa mga papeles na wawasak sa lahat ng itinayo ng ama niya. Ang mukha ni Marahuyo ay namutla. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot at hindi makapaniwala. Lumingalinga siya sa paligid, nakikita ang mga mukha ng mga reporter na dating nakikisimpatya sa kanya, ngayon ay nakatitig sa kanya na may pagkasuklam. Hindi pa doon natapos. Sumunod ang mga recording ng kanyang pagbabanta kay Nanay Luningning. Tigilan mo na yang pag-arte mo, matanda ka. Kapag kasal na kami ng anak mo, sisiguraduhin kong sa isang home for the aged ka pupulutin. Ang huling recording ang pinakamatindi. Ang kanyang pagtawa habang ikinukwento ang kanyang mga plano. Bawat halakhak ay parang isang martilyong pumupukpok sa huling pako ng kanyang kabaong. Nang matapos ang mga recording, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Ang lahat ng mga kamera na dating nakatutok kay Habagat, ngayon ay nakatutok lahat kay Marahuyo. Sinungaling. Gawa-gawa lang yan. Edited niya. Desperado niyang sigaw, ngunit walang naniwala. Ang katotohanan ay masyadong malinaw, masyadong masakit. Sinubukan niyang tumakbo palabas, ngunit hinarang na siya ng hotel security. Mula sa gilid, 2 pulis na naka-plain clothes na pinaalerto na ng legal team ni Habagat ang lumapit sa kanya. Miss Marahuyo del Mundo, we'd like to ask you some questions, sabi ng isa sa mga pulis. Bago siya tuluyang kunin, nagpumigla si Marahuyo at tumingin kay Habagat sa huling pagkakataon. Ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng galit, kundi ng purong pagkasuklam. Hindi ka magiging masaya, Habagat. Sigaw niya, ang boses ay basag. Tandaan mo yan, hinding-hindi. Pinanood lang siya ni Habagat habang inilalabas siya ng mga pulis. Walang galit sa kanyang puso. Walang pagtatagumpay. Ang tanging nararamdaman niya ay isang malalim na awa. Awa para sa isang kaluluwang nilamon ng paghihiganti. Hinarap niya muli ang media. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit kalmado. Ang katotohanan ay nailabas na, sabi niya. Ngayon, kung inyong mamarapatin, kailangan kong bumalik sa pinakamahalagang bagay sa buhay ko, ang aking pamilya. Pagkatapos noon, tumalikod na siya at umalis sa entablado. Iniwan ang isang mundong nagulantang at ang mga basag na piraso ng isang perpektong kasinungalingan. Ang mga araw pagkatapos ng press conference ay kasintulad ng mata ng isang bagyo, isang pambihirang kapayapaan sa gitna ng nagdaang kaguluhan. Ang pangalan ni Habagat ay nalinis. Ang stock market ay unti-unting bumawi. Ang kwento ni Marahuyo at ang kanyang panloloko ay naging laman ng bawat balita sa loob ng 1 linggo bago ito tuluyang natabunan ng mga bagong eskandalo. Ang mundo ay nagpatuloy, gaya ng dati. Ngunit si Habagat ay hindi na ang dating Habagat. Ang laban ay tapos na, ngunit wala siyang naramdamang tamis ng tagumpay. Ang natira ay isang malalim na pagkaunawa na ang digmaang kanyang nilabanan ay hindi talaga para sa pera o reputasyon. Ito ay isang digmaan para sa kanyang kaluluwa. 1 linggo matapos ang lahat, nagpa siyang gawin ang isang bagay na hindi niya inaakalang gagawin niya. Binisita niya si Marahuyo sa kulungan. Nakita niya ito sa likod ng isang makapal na salamin, nakasuot ng kulay kahel na uniforme ng bilanggo. Wala na ang kinang sa mga mata nito, wala na ang kumpiyansa. Ang natira ay isang babaeng hubad sa lahat ng kanyang mga maskara, isang babaeng basag at puno ng kapaitan. Bakit ka nandito? Tanong ni Marahuyo. Ang boses ay mahina at walang buhay. Para ipamukha sa akin na nanalo ka? Umiling si Habagat. Hindi. Nandito ako para sa sarili ko. Sagot niya. Nandito ako para sabihin sa iyo na pinapatawad na kita. Isang mapaklang tawa ang kumawala kay Marahuyo. Hindi ko kailangan ng patawad mo. Alam ko, sabi ni Habagat.
Pero kailangan ko itong ibigay. Para sa akin. Para makalaya ako sa lahat ng galit at sakit. Ayoko nang maging bilanggo ng nakaraan, Marahuyo. At sana, balang araw, mapatawad mo rin ang sarili mo para makalaya ka rin. Tumayo na siya para umalis. Hindi na niya hinintay ang sagot nito. Pagtalikod niya, naramdaman niya ang isang malaking bigat na nabunot mula sa kanyang puso. Ang pagpapatawad pala ay hindi para sa taong nakasakit sa'yo, kundi para sa sarili mong kapayapaan. Pagbalik niya sa opisina, tinipon niya ang buong board. Hindi na ito ang tensyonadong meeting na tulad ng dati. Ang mga mukha sa paligid ng lamesa ay puno na ng respeto at paghanga. Gentlemen, panimula niya, I am grateful for your trust. We have weathered the storm and the company is now stronger than ever. Huminto siya. But this storm has changed me. My priorities have shifted. Itinuro niya si Rico, ang kanyang tapat na assistant, na nakatayo sa isang sulok. Sa loob ng maraming taon, si Rico ang aking kanang kamay. Alam niya ang pasikot-sikot ng kumpanyang ito, marahil ay masigit pa sa akin. At higit sa lahat, ang kanyang puso ay nasa tamang lugar. Effective next month, pag-aanunsyo niya, I am stepping down as CEO. The board has approved my recommendation to appoint Mr. Rico Fernandez as the new Chief Executive Officer of Illustre Group. Isang kolektibong pagkabigla ang bumalot sa silid. Si Habagat, ang mismong nagtayo ng modernong imperyo, ay bibitaw? Mananatili ako bilang chairman at shareholder, paliwanag niya. Gagabayan ko si Rico, ngunit hindi na ako ang magpapatakbo sa araw-araw. Panahon na para sa bagong dugo at panahon na para hanapin ko ang tunay na yaman na hindi kayang sukatin ng pera. Pagkatapos ng meeting, alam ni Habagat na tama ang kanyang desisyon. Sunod niyang tinawagan ang isang real estate agent. Ipinagbibili ko na ang mansyon, sabi niya. Lahat ng laman nito, masyadong malaki, masyadong maraming alaala. Ang kailangan lang namin ng nanay ko ay isang simpleng bahay. Ang isang bahagi ng perang mapagbebentahan, ipinangako niya sa sarili, ay gagamitin niya para magtayo ng isang foundation. Isang pundasyon na tutulong sa mga maliliit na negosyanteng nalugi, ang mga taong katulad ng ama ni Marahuyo, para bigyan sila ng pangalawang pagkakataon. Ito ang kanyang paraan para itama ang kasalanan ng kanyang ama. Isang linggo pagkatapos, sakay ng kanyang sasakyan, bumalik siya sa pamilyar na daan patungong Laguna. Ngunit ngayon, hindi na siya tumatakas. Ngayon, siya ay umuwi. Pagdating niya sa kanlungan ng diwa, ang lahat ay tila mas matingkad, mas buhay. Ang amoy ng mga bulaklak ay mas matamis. Ang huni ng mga ibon ay mas malamyos. Ipinark niya ang kotse at naglakad patungo sa lawa. At doon, nakita niya ito. Nakatingin ito sa malayo. Ang buhok ay nililipad ng banayad na hangin. Si Hiraya, tila ba hinihintay nito ang kanyang pagbabalik. Lumingon ito na para bang naramdaman ng kanyang presensya. Isang ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Isang ngiting naglalaman ng lahat ng kapayapaan at pag-asa sa mundo. Naglakad si Habagat papalapit. Bawat hakbang ay magaan. Bawat hakbang ay naglalapit sa kanyang tunay na tahanan. Ang kanyang puso na minsay puno ng galit at pagdududa, ngayon ay tumitibok ng may pananabik. Pananabik para sa isang bagong simula. Tumayo si Hiraya sa tabi ng lawa. Pinagmamasdan ang paglubog ng araw na nagpipinta ng kulay, kahel at lila sa kalangitan. Ang eksena ay perpekto, ngunit ang kapayapaan sa kanyang puso ay mas perpekto pa. Naramdaman niya ang paglapit ni Habagat bago pa man niya ito marinig. Isang koneksyon na hindi na niya kailangang ipaliwanag. Bumalik ka, sabi niya. Hindi bilang isang tanong, kundi bilang isang masayang pagbati. Umuwi na ako, sagot ni Habagat. Tumayo sa tabi niya. Ang kanilang mga balikat ay halos magkadikit.
Dito na ang uuwian ko. Tumingin si Hiraya sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nagtatanong. Ang kumpanya mo? Ang buhay mo doon? Ang kumpanya ay nasa mabuting mga kamay na, sabi ni Habagat. At ang buhay ko? Na-realize ko na ang buhay na gusto ko ay hindi pala doon. Nandito. Hinawakan niya ang kamay ni Hiraya. Mainit ito at medyo magaspang dahil sa paghahalaman, isang kamay na sanay mag-alaga, magtanim at magpatubo. Hiraya, sa loob ng maraming taon, ang hinanap kong yaman ay yung nakikita sa bangko at sa titulo ng lupa. Nagkamali ako. Ang tunay na yaman pala ay yung kapayapaan ng loob, yung pakiramdam na kahit anong bagyo ang dumating, meron kang matatag na pundasyon. Tumingin siya ng diretso sa mga mata nito. Ikaw ang naging pundasyon ko nang hindi ko namamalayan. Ikaw at si Nanay. Itinuro mo sa akin na ang tunay na kanlungan ay hindi isang lugar, kundi isang pakiramdam. Isang pakiramdam na ligtas ka, natanggap ka, na minamahal ka. Hiraya, pagpapatuloy niya, ang boses ay puno ng emosyon na matagal niyang itinago. Ang hinahanap kong kayamanan ay ikaw pala. Hindi na napigilan ni Hiraya ang mga luha ng kaligayahan na pumatak mula sa kanyang mga mata. Habagat, hayaan mo akong manatili, sabi ni Habagat. Hayaan mo akong tulungan kang palaguin ang lugar na ito. Hayaan mo akong maging parte ng kapayapaan mo. Hayaan mo akong mahalin ka. Sa ilalim ng papalubog na araw, sa harap ng payapang lawa, walang salita ang namutawi kay Hiraya. Sa halip, tumango siya at sa isang gestura na mas malakas pa sa anumang oo, hinigpitan niya ang hawak sa kamay ni Habagat. At doon, sa wakas, naglapat ang kanilang mga labi. Hindi ito isang halik ng pagnanasa, kundi isang halik na puno ng pangako, pag-unawa, at isang pag-ibig na hinilom ng panahon at pagsubok. Ilang buwan ang lumipas, ang malaking mansyon sa syudad ay napalitan ng isang maliit, ngunit maaliwalas, na bahay na itinayo sa isang sulok ng kanlungan ng diwa. Ang mga board meeting ay napalitan ng pagtatanim ng gulay sa umaga. Ang mga mamahaling suit ay napalitan ng simpleng polo shirt at pantalon. Isang gabi, ang tatlo ay masayang naghahapunan sa kanilang maliit na hardin. Si Habagat, si Hiraya, at si Nanay Luningning na ngayon ay malakas na at hindi na kailangan ng silyang degulong. Ang kanyang tawa ay malutong at masaya. Isang musikang matagal nang hinahanap-hanap ni Habagat. Anak, mas masarap pa yata itong tinola mo kaysa sa luto ng dati nating chef. Biro ni Nanay Luningning. Siyempre naman, Nay. Sagot ni Habagat habang naglalagay ng kanin sa plato ni Hiraya. Ito kasing mga manok dito, masaya, hindi stressed. Nagtawanan silang lahat habang pinagmamasdan ni Habagat ang dalawang pinakamahalagang babae sa buhay niya. Ang kanyang ina na nagbigay sa kanya ng buhay at ang babaeng nagturo sa kanya kung paano tunay na mabuhay. Isang pakiramdam ng lubos na kasiyahan ang bumalot sa kanya. Wala na ang bilyones sa bangko, wala na ang matayog na tore, wala na ang pagkilala ng mundo. Ngunit sa pagkawalang yon, natagpuan niya ang lahat. Natagpuan niya ang kanyang sarili. Natagpuan niya ang pamilya. Natagpuan niya ang pag-ibig. Tumingin siya kay Hiraya at ngumiti ito sa kanya. Isang ngiting nagsasabing nasa bahay na tayo. At alam ni Habagat, sa kaibuturan ng kanyang puso, na ito ang tunay na kahulugan ng pagiging mayaman. Ang magkaroon ng isang lugar at isang tao na matatawag mong ang iyong kanlungan. Ang kwento ni Habagat, Hiraya at Nanay Luningning ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na kayamanan sa mundo ay hindi nasusukat sa dami ng salapi o sa taas ng ating posisyon. Ito ay nasusukat sa lalim ng pagmamahal
na kaya nating ibigay at sa kapayapaan ng pusong ating tinataglay. Minsan, kailangan nating mawala sa landas at masaktan para lamang matagpuan ang daan pabalik sa kung ano ang tunay na mahalaga, ang pamilya, ang pagpapatawad, at ang simpleng kaligayahan ng isang buhay na puno ng pag-ibig. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at pagsama sa amin sa paglalakbay na ito. Sana po ay may aral kayong napulot at naantig ang inyong mga puso. Kung meron po kayong komento o mungkahi o kung anong klaseng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod, huwag po kayong mag-atubiling i-comment sa ibaba. Ang inyong tinig ay napakahalaga po sa amin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli, hindi binasa ang sulat ko.